Alright, welcome back to the second tutorial sa Trivia Biz. Dito ay tuturo natin paano ka maging affiliate at anong requirements at paano ka mag-upload ng iyong items dito sa Trivia Biz at bilang affiliate, paano ka kikita. Okay, so yan pag-usapan natin. So first, of course, kung nabigyan ka na ng link, so nag-sign up ka, so ganito ang makikita mo sa sign up page ng Trivia Biz. Ilagay mo yung name, country, tapos yung currency mo, importante, tapos anong account, if you are a seller, if you are affiliate, or a buyer lamang. Kahit buyer ka, pwede ka rin mag-apply as a affiliate later on. Mag-purchase ka lang ng items as para ma-verify yung pag-affiliate mo. Then pwede ka rin mag-delivery rider, no? So automatic na rin 'yan. Ang delivery rider, iba yung ano nila kasi meron kasi lang system dito para sa mga magdi-deliver ng parcel, kasi may sarili din tayong courier services dito. Meron din tayong food delivery, no? Kung papansin niyo sa shop natin, mayroong restaurant diyan. Pwede kang mag-deliver ng mga food order sa restaurant na nasa location mo. So automatic yung referral code naman ay huwag kalimutan kasi hindi magtutuloy yung registration kung walang referral code. Then yung email address mo, and then you create a password. Then agree sa terms, and then if you have already account, login ka lang sa dito. So yan, login tayo sa ating account. So dito, papasok ka na dito sa dashboard mo. So unang makita mo ang iyong overview, yung cash wallet, at saka yung nandito naman yung referral link mo. Yan, yung referral link mo, yun yung isi-share mo doon sa mga gustong mag-sign up as a affiliate dito para kumita naman din sila, or di kaya sila by sellers, gusto silang magbenta dito kasi the more na marami silang tindahan, mas maganda, no? So baga kung pwesto yan, kung marami kang pwesto, mas marami makikita ng produkto mo. Yun yung concept natin dito. Kahit may shop ka sa Lazada or sa Shopee or sa TikTok, okay lang, but doon pahirapan ang makapag-shop, lalo na pag small sellers ka lang, daming requirements ng mga papeles, no? So dito sa atin, as long as you are a verified affiliate, nag-submit ka na ng ID verification dito, you are verified, so tapos nag-order ka ng items dito sa shop para ma-verified ka, no, na affiliate. Yung gamitin mo yung cash wallet, so hindi to cash on delivery. Ang first order para ma-verify affiliate is hindi siya COD, but mag-add ka muna dito sa cash wallet mo kung magkano amount na bibilhin mo, or di kaya upang bayaran mo yung items in order mo, and then deliver na sa'yo, then automatic na yon na ma-verified ka na that you are not a bogus buyer. Kasi maraming bogus buyer, kawawa naman si seller. So yun ang the way to verify sa mga sellers and affiliates natin that they are legitimate na mga tao, na hindi mga bogus. So yan, para sa information natin. Tapos once nandito ka na, naka-sign up ka na as a seller, so makita mo na dito sa dashboard, dito sa shop, ang iyong seller account din. So makita mo dito sa taas, may orders, para Lazada, dito ship, receive, review, returns, cancel. And then sa baba naman, makikita mo ang affiliates, calculator, leadership, cart, wishlist, and seller. So dito sa sellers tayo, sa tab. So pag click mo ng sellers, makikita mo yung items mo dyan kung mayroon ka ng items. So mayroon din tayong print on demand. Itong print on demand ng mga products ay galing to sa abroad, na ikaw ang customer ang magdi-design na sila gusto nilang ganitong design ng mga items nila. So now hindi pa ito available sa mga sellers, at hindi pa ito customizable sa mga buyers. Only the admin can customize the design for now.
Pero dito, pag once na-approve ka na as an affiliate, you are also pwede ka na mag-seller. So, add product. So, ganyan lang. So, name, description, category, lagay mo saan siya nakalagay. Tapos, wholesale price. Yun yung base price ng items mo kasi si Trivia Base, mayroon pa siyang commission or markup na ilalagay doon sa items mo. 25 to 30%. So, natural yun sa mga e-commerce. Pero, ang kagandahan dito sa atin, kahit may markup ang Trivia Base, babalik din naman sa'yo yun. Kasi, pagka yung items mo ay na-promote yan dito, nailagay dito, sigurado yan na yun din ang ipopromote natin doon sa suggested So win-win pa rin para sa iyo. Kahit sa Incheck nga, kahit konti lang, piso-piso lang yung markup nila, pero kung volume naman marami, kikita pa rin sila. Lagyan mo rin kung ilang stock mo. Shipping fee, automated na rin ito calculated sa courier services na pipiliin mo. Halimbawa, nandyan na. So, nandyan na rin sa other. So, dami na rin nating mga courier services dito. So, upload ka ng product image and then click save. Once na save mo na, pwede mo nang mag-add ng variants. Ang ibig sabihin ng variants ay, halimbawa, add variants ka. Color, ito, sa size, color, at saka weight. Yan. Or volume. Dagan pa natin yan. Halimbawa, ang color. Halimbawa, mag-add ka ng available color na white. So, ilagay mo dyan. Tapos, image naman. Tapos, price adjustment. Halimbawa, kung parehas lang yung price niya doon sa base price mo, wag mo nang lagyan ng price. Pero, kung halimbawa, mag-add ka niyan, buy 2. Dalawang color na yan. Or buy 1 take 1. So, lagyan mo ng price. I-add mo dyan. Tapos, image, then click add variant. So, ganun. At stock, don't forget to put kung ilan yung stock mo. At saka, stock keeping unit, SKU, para ma-detect doon sa system mo kung ilan na lang yung stock mo. Pero, kahit stock na, okay na rin yan. Yeah. No? Right? So, ganyan lang. So, once nandyan na yan, so, pwede mo rin siyang i-auction yung items mo. Kasi mayroon tayong auction dito, mga kaibigan, no? Pwede mong i-auction yung items mo. Pili ka lang ng category kung saan mo siya i-auction. Condition, vintage, antique. So, pwede mong i-convert to auction yan, yung items dito. Tapos, agree to terms, yan. Tapos, shipping fee. Tapos, pili ka lang ng date. So, yan, ang auction. Pwede mo rin siyang i-promote. Mag-ads ka dito sa atin, no? Pwede kang gawa ng ads. Actually, kikita ka rin dito sa ads natin pag mag-refer ka ng mga sellers na bayad ng ads dito sa atin. Kikita ka rin. So that's the good thing sa ating system. Hindi lang ang 3BBs ang kikita, but ikaw din bilang user kikita ka rin. So yan. Okay, so ngayon punta tayo dito sa business. Yan. Dito sa business, makita mo rin yung may listings. Halimbawa, sa marketplace kasi meron tayong mga listings dyan, or sa shop page mobile, nandyan rin lahat. Sa rentals, kung ikaw ay nagpaparenta ng room, yan, makikita mo yung room for rent mo dyan. Hotel, property, rental, second hand, yung mga vehicles, properties, process. Yan, makita mo lahat yung listings mo dyan sa marketplace, no? There's supplier products. If you are suppliers, makikita mo rin dito, no? Tapos ito ang products to promote. If you are an affiliate, dito sa products to promote, ito yung suggested ni TriviaBiz na i-promote mo na items kasi malaki ang commission. Pero it doesn't mean na yung iba dyan na items hindi mo na i-promote. Pwede rin i-promote. Pero dito yung suggested. Ibig sabihin suggested, may high commission dito na items. Alam mo, yung tag 1.5 na yan, malaking commission dyan eh.
sa kada referrals. Imagine mo dyan, 7 diamonds yan. Dito kasi, ang per diamond is 10 pesos. So yan, ang commission mo dyan, 70 pesos. Sa Lazada, ang 20,000 coins, katumbas lang ata ng 10 pesos. Yan, ang liit lang mga kuha nila. So, dito naman sa Cure Botanical Syrup, marami pang darating dito na ipopromote ng mga affiliates natin. 5 diamonds, that is 50 pesos. Depende pa rin yan sa, pwedeng magbago yan, pwedeng tataas. Diamonds. Plus bukod pa dyan doon sa kikitain mo doon sa mga affiliates mo sa baba. So punta na tayo doon sa affiliates mo. Ito naman yung mga diamonds mo pag nag-purchase ka, makita mo rin yung mga diamonds mo dyan, no? Okay, sa shopping, so alam na natin yan. Seller orders or rider deliveries. Seller orders, if you are sellers, dito mo rin ipaprocess yung mga orders mo. Mag-print ka ng waybill, tapos idikit mo na yun doon sa parcel packaging para ready for send, no? Dito rin. At saka yun. So punta tayo sa calculator dito. In the last step ng ating tutorial, magkano bang kikitain mo dito as affiliate? No question sa seller kasi bilang sellers, dito rin papasok din yung mga sales dito ng mga sellers natin. Kasi dito sa atin, hindi tayo magpaparami sobra ng sellers kasi may iwanan na yung ibang sellers, wala na silang sales kasi sobrang crowded, di ba? Although advantage yon sa TriviaBiz kasi may commission man siya doon, pero how about doon sa mga affiliates natin? So maiiwanan yung ibang mga sellers, pero win-win pa rin if you are sellers tapos walang masyadong sales yung items mo, i-promote mo yung items mo at saka yung items na iba na hindi kayo magkatulad, di ba? So kikita ka rin naman ng commission doon sa mga sales doon, bukod pa doon sa sales ng sarili mong product na promote. So dito meron tayong sample calculation. Halimbawa yung sub affiliates mo, meron kang 5. So ang sales lang nila kada buwan, bumili ng parcel sila kada buwan worth 500 pesos. So tingnan natin kung magkano kikitain mo. Not bad, no? 'Di ba? Assuming na kasi dito meron tayong 7 levels of affiliate. Na from level 1 down to level 7, yan na ang mga affiliates na pwede mong kitaan ng commission, no? Sa first level mo 10%, second level 5%, 3%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%. Total of 22% lahat ito na sales. 259,000. Let's say slash natin ng 5 yan. Let's say ang kikitain mo lang dyan, hindi perfect, 50,000 a month. Dito naman sa step plan, let's say you are, kasi may verified affiliate dito, merong ito ay tinatawag na rebate system. Mag-start ka as a verified affiliate. Tingnan mo dito, verified affiliate 2% ang rebates mo, advance 5%, tapos pro affiliate 8%. So yan yung mga requirements na i-comply mo. 150,000 bilang pro affiliate, Ruby affiliate 250,000. Hindi yan sarili mong sales. Sales yan ng buong organization mo ng mga affiliates or mga sellers. So maaring sa'yo ay ang sales mo lang ay 500. Okay na yon. Tapos sa buong mga affiliates mo nakatotal kang 250,000. Ma-maintain niya ng 3 months. So Ruby affiliate ka na 12%. Yung mga nasa baba mo na sub-affiliate, mag-earn ka ng difference. Halimbawa, 2% yung sub-affiliate mo, ikaw 12%. So, kikita ka ng diferensya doon sa 2 at saka 12, which is 10% doon sa lahat ng sales nila. So, ganun yun. So, if you are a diamond affiliate, 21%. Medyo malaki ang sales requirement sa buong organization. Anyway, aabot ka rin naman talaga doon. Sobra pa nga ito. Kasi e-commerce, 1.5 million ang kailangan. So, kikita ka dito ng 10 million. Sa 500 pesos na
parcel na in-order ni affiliate, tapos under yan sa'yo, pwede kang kumita ng 10 million dito sa rebates lang ng stair-step plan. Diba? So, ang galing naman dito. So, yan. Wala pa dito yung differential, ano? Pagpalagay na natin dito ka sa Emerald, 15%, 7 million. Imagine mo diyan, 'di ba? Apply natin. Yan. So medyo maliit nga lang dito sa differential, ang tinawag differential earnings kasi maliit lang ito. Yun yung mga earnings mo doon sa mga sub-affiliates na rebates, o kumbaga rebates doon sa kanila. Sa mga downline affiliates mo na hindi pa sila nakarank sa stair step, kikita ka kung let's say 15% ka, so kita ka sana ng 15% sa sales ng buong affiliate team. So malaki din yan, 7 million. Let's say pagplagay na 500,000 kada buwan, no? Tapos dito pa sa leadership, kikita ka pa ng sa leadership, mas malaki dito kasi millions na kasi pinag-uusapan, no? Pag lumaki na yung grupo mo bilang affiliate, kikita ka na ng 2% overhead, which is para siyang profit share, 2%, diba? So millions na ang pag-uusapan dito, kaibigan. So tingnan mo kung magkano ang potential na pwede mo kitain sa parcel lang na in-order niya na 500 pesos, tapos mga affiliates mo ay umabot na sa ganyang kadami. Mabilis lang magpadami ng affiliates ngayon kasi nga e-commerce lang ito, diba? So kahit lang, kikita ka ng let's say additional 100,000 kada buwan sa buong dito, diba? So yan mga kaibigan. So napakita natin itong leadership ay kapag mayroon kang affiliates, ikaw ay 21%, tapos yung affiliate mo naging 21%, at yung pangalawa mong affiliate na na-refer is 21% din, dalawa na sila. That is the requirements na maka-earn ka ng 2% override sa lahat ng leaders mo. So yan. So that's how it is. Then sa next naman natin tutorial, pakita natin kung yung mga others na information na kailangan nating malaman tungkol sa paano tayo mag-promote. Paano mag-promote. So anyway, i-ducklit na lang natin. Dito sa business kasi may nakalagay na products to promote. May link dyan, isi-share mo lang yan doon sa Facebook, sa Messenger, o di kaya sa Instagram. I-copy link mo yan, i-share mo dan doon sa halimbawa, kaibigan mo sa Mindanao, ikaw nandito sa Manila. Meron akong i-share sa iyo, maganda ito para sa iyo, ganito. So i-share mo yung link sa kanya sa Messenger. Pag-click niya, mag-order siya doon. Tapos mag-sign up na rin sa affiliate. So pasok na rin siya kahit pa sa Amerika siya, pasok pa rin siya as affiliate. So hindi lang sa Pilipinas ito, pwede ito sa ibang bansa din, no? Okay, so yan lamang ang ating second tutorial. Abangan natin ang iba pang tutorial at mga onboarding sa mga gustong mag-rider sa ating system, at saka marami pa tayong development na gagawin dito sa ating system, kasi meron pa dito hindi pa natin pag-usapan para hindi haba itong ating tutorial. So sa sunod na itong Bizmate, so yan naman ang pag-usapan natin sa next tutorial. So I hope na sasali kayo at maging successful bilang affiliate ng Trivia Biz. Kung hindi kayo kumita doon sa TikTok, sa Lazada at saka sa Shopee, maka ito na yung panahon na dito kayo mas kikita ng malaki. So God bless you and have a successful day.